rerekta na agad tayo mga kababayan. Ah, si Bato daw, si Bato nasa Pilipinas, 'no? Eh, alam niyo naman ho mga boss Jeep sir ang NBI hindi naman po tatawagin yang National Bureau of Investigation mga boss Jeep sir kung mahina silang umembestiga. Ako naniniwala ho ako mga kababayan ha. ICC about what Ako ho, naniniwala ako mga boss Chief sir, na itong si Bato, eh, hinahanapan lang ng tamang timing ng NBI at biglang dadaklutin, biglang kukunin at biglang huhulihin na din po ng NBI mga kababayan, 'no? Ang laki ng intelligence niyan. Ang laki ng nasasakupan niyan, 'di ho ba? Tapos sasabihin lang nitong si Mike Defensor, "Wag niyong paniniwalaan yan si Melvin Matibag, bobo yan, eh." Loko, eh, 'no? Oh, mamaya pupunta tayo diyan sa topic na iyan. Sabi ni Lolo Yumi, Lolo Yul, Miami, "Boss Mark, kung ihalimbawa mo yan sila, sa Anay, si Cayetano ang reyna, nabubuhay sila dahil sa kanya." Mukhang Anay pala. O game, nasaan daw po si Bato de la Rosa mga kababayan? Attorney Melvin Matibag, pakisabi po sa mga manonood. para sa akin mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122. Opo, totoo naman talaga. Mga DDS, narinig ninyo. 'Di ba? O Jessa Alvaro Martin na naman, salamat sa pagiging miyembro mo ng ating channel. Narinig niyo mga DDS, lagi niyong sinasabi, 'di ba, na naku wala namang naniniwala diyan sa ICC, iilan na lang ang naniniwala diyan sa ICC, kakaunti na lang, 'no? Ginagawa na lang nilang relevant yung kaso ni dating Pangulong Duterte para mapaniwalaan sila. Narinig ninyo ano sabi? 122 na mga bansa ang kasapi pa rin sa ICC at merong mga malalaking tao na nakakulong din sa ICC. Ano akala nyo? Walang kakosa si dating Pangulong Duterte? Meron. At ito nga ang sinasabi, 'no, ni, Attorney Melvin Matibag. 'Pag si Bato de la Rosa lumabas ng bansa, nag-backdoor o kung saan man o kung paano man ang paglabas ni Bato, mas madali hong mahuhuli yan. Madami ang konektado sa international, police o sa Interpol. Madaming koneksyon ang ICC. Eh, pagka lumabas ho ng bansa mga kababayan magiging parang nosy na lang po si Tobats, eh, 'di ba? Magiging nosy na lang po 'yan, hindi kilala 'yan mga boss chief sir paglabas ng bansa. Like example ho mga kababayan, 'pag pumunta ng Estados Unidos hindi naman pala makakapunta si Bato de la Rosa sa Estados Unidos. Pinapalabas pa nung mga DDS na, "Naku, lagot kayo ICC kay Trump." Kasi, ayan hinuli niyo si dating Pangulong Duterte tapos ipapahuli niyo si Bato de la Rosa. Ni-revoke pala yung, US visa ni Bato de la Rosa dahil din po sa ano, dahil doon sa mga, pagkakasali nila sa crimes against humanity. 'Di ba Sir Maki Kwan at Tommy ng Cereza Force? Oh, hindi puwede sa Estados Unidos si Bato. Kung sa mga Malaysia, Indonesia, malabo din. Ang bilis nahuli ni Alice Guo. Dahil po doon sa ano, sa Interpol, ang bilis nahuli ni Alice Guo. 'Di ho ba mga kababayan? So ang posibleng puntahan lang ni Bato de la Rosa, wala pong iba na magiging safe siya. Ibig ko sabihin na magiging hindi o na hindi siya mahuhuli, wala pong iba kundi Davao. Diyaan lang 'yan. Ako ho naniniwala mga kababayan. Siyempre, dating pulis 'yan, eh, 'no? Dating pulis na tumatakbo sa paputok si Bato de la Rosa. Joker Tena, China. Naalala niyo yung sinabi ni Attorney Larry Gadon? Yung si ano, si dating Pangulong Duterte ay pumunta ng Hong Kong at tapos humingi daw ng, tulong kay Xi Jinping. Kaso si Jinping daw ay, nabalitaan na mayroon ng warrant of arrest si dating Pangulong Duterte kaya tinalikuran, kaya napilitang umuwi daw. Etong si dating Pangulong Duterte. Taranta yung mga DDS nun ano, hindi nila alam. Sila Mocha Uson,
vlog nila, ay ano, uuwi ba? Uuwi po si dating Pangulong Duterte. Ayun, umuwi. Itinapak ulit ang paa sa Pilipinas. Inaresto ni General Torre. Ayun, lipad ulit. Papunta na ng ICC. At yung mga DDS, hindi na muling nakita ang dating Pangulong Duterte. Malamang yan din ang kinatatakot ni Bato de la Rosa. At susunod din dyan si Bongo. Di ba sabi ni Joker Tena, pwede lang pala sa kuweba. Hindi, Davao tingin ko. No? Kahit papaano, may mga kamag-anak, kahit papaano, merong mga taong mga makakapangyarihan na itatago si Bato de la Rosa dyan. Pero hindi ko iniaalis yung sinasabi din ni Mami Pebbles na kumbaga naisip ko pwede din pala, oo, tama, maaari naman. Dahil nakikita naman po natin, yung iglesia, parang parang lang gawin na ano na natin, lagay na natin yung word na parang, 'no? Gusto din nilang matanggal si Presidente Marcos, eh. Naalala niyo nung pinaakyat nila si Amy Marcos doon sa entablado ng kanilang rally? Oh, imposible naman nung hindi alam ng INC, yung na gano'n yung mga sasambitin ni Amy Marcos. Halatang-halata na inilagay pa sa dulo ho, 'di ba? Upang sa gano'n, kumbaga parang pampinale. Kaso pinagbarong pa nila si 'di ba Mami Star Talk, pinagbarong pa nila si Sara Duterte na Vice Presidente. Siguro akala nila, um parang Cory Aquino na kapagka, "O eto na, bababa na." Kasi narinig mamamayang Pilipino galing kay Bob, ano pangalan? Kay Manang Amy, 'no, na gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Presidente Marcos. Kala sisigaw ang taong bayan, wala. Nainis, nagalit, nabwisit lang kay Manang Amy. Yung si Saldico sabi nasa Japan na daw ho. So, any moment biglang lilipad papunta ng Pilipinas kung naniwala ang mamamayang Pilipino sa mga sinabi ni Senadora Amy Marcos. Kaso wala talaga, mga kababayan. So, yung kay Bato, puwede din, baka nasa oblo ng INC, 'no? Base naman po 'yan kay Mami Pebbles Talaquera, 7 na, 7 na yung kanyang, 7 na yung kanyang Facebook account, lagi daw pong nire-report kasi mga kababayan. Tuloy. Malakas ang kutob ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa matapos tumakas sa Senate premises noong madaling araw ng May 14. Ayon sa NBI, mahihirapan si Senator de la Rosa kung lilipad ito pa abroad dahil maaari itong mahuli sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court. Yes, yan yung lagi nating sinasabi sa mga vlog. Sa Interpol pa lang laglag ang tuka niyang si Bato de la Rosa. 'Di ba? Maaaresto, mahuhuli agad 'yan. Gayit pa nito, kahit sa mga bansang hindi kasapi ng ICC ay maaaring maaresto ang puganting senador. They have a commitment with the Interpol, and the ICC arrest warrant is also a subject ng. Ang nakikita ko diyan mga kababayan, gagawin niyan yung kagaya nung ginawa ni Buloyski. Baka nga nandoon sa tamayong 'yan, doon sa loob, kung saan nagtago si Buloyski ho, mga kababayan. Hindi ganit ako mga bossing, 'no? Para sa akin, bakit hindi na lang kaya ilagay talaga ito pong si General Torre ulit. Mga kababayan, o kaya i-collab, yung collaboration ni General Torre at ni Attorney Melvin Matibag at ng NBI pagsamahin. Kasi biruin niyo yung General Torre ho, mga kababayan, nag 3-0 ho sa mga DDS yun. Mark, bakit 3-0? Dadalawa lang naman yun na paarestong malalaki. Hindi, oo nga. Si dating Pangulong Duterte, isa sa inaresto ni Torre, pangalawa sa inaresto si Buloyski, yung pangatlo naman si Barbie Baste. Laglag din ang tuka nun kay General Torre. Doon natin nalaman na talagang puro lang dakdak at puro hamon lang si Baste Duterte. Pahiya si Baste nun. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Lucy,
Kaya nga, balik si General Torre. Yung tipo bang kolaborasyon ho, mga boss chief Amoser, lalo na magaling gumamit ng ano, um, nung gadget na pang heartbeat itong si General Torre, di ba? Sabi ni Joker Tena, "Bato, wala ka palang lugar sa mundo. Sa ICC ka na lang, may space ka dun." Correct. Tsaka ano, ang yabang-yabang dati eh, 'di ba? Elna at Bincula, Elna. Ang yabang-yabang dati ni Bato de la Rosa kung umasta, sumisigaw-sigaw pa. "Come on, Mr. Trillanes, make Madi!" Ang diin ng ang diin ang diin ng pagkakasabi ni Bato de la Rosa nun, ha? "Come on, Mr. Trillanes, make Madi!" Oh, tapos nung ano, nung sumunod yung, kanyang hiling na, "Kung gusto mo ikaw pa magposa sa akin." Aba, akala mo, parang nakainom ng suka kaso namumutla yung pagmumuka habang nandun ipit sa loob ng Senado. Oh, 'di mo ba? Siguro isip-isip ni Bato de la Rosa ano, "Kinang-ina 'to si Alan Peter Cayetano." Para para lang ano, para lang maging Senate President siya inipit ako dito sa loob ng Senado, oh. Nung nakita ko si Tobats nung nasa loob ng Senado mga kababayan at sila Attorney Melvin Matibag nasa labas, ano po, tapos kita mo yung putla nung muka ni ano, ni Bato de la Rosa tapos yung kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi, yung mga pinagkakakanta ni Tobats, sabi ko, "Putik na 'to, masisiraan, mabubuwang ito." Yung kapagka yung pinoposesan na siya, nilalagyan na po ng handcuff yung kanyang kamay, putik bibigay yung utak ni Bato de la Rosa, eh. Kita mo yung panghihina, eh, oh. Namutla talaga, eh. Oh, Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang maaresto anywhere. Pagtitiyak ng NBI, nagpapatuloy ang manhunt operation at araw-araw silang nakakatanggap ng mga impormasyon na maaaring magamit para matunton ang kinaroroonan ng senador. pero ingat po kayo. Gaya nga po ng sinabi ng NBI, ako po ay naniniwala na talagang armado itong, grupo ni Bato de la Rosa. Kung matatandaan niyo po, ilan daw yung armas? 117, yung may papeles dati, ha, yung may papeles ni Bato de la Rosa. Pero, ni-revoke po yung mga papeles nun, yung mga papel, tapos ang isinauli lang, dadalawampu lang daw mahigit. Eh, na paano yung ano, paano yung, ilan pa yun? Oh, 90 plus pa. Baka siguro yung mga paltek at hindi na mga gumagana, isuko mo na yan, no, isuko mo na yan. Tapos iwan mo itong ano, mga high-powered, mahahaba at puwedeng bakbakan sa mga NBI. Kaya po, mag-ingat po kayo mga taga-NBI at yung kung sino man po yung mga sasama na aaresto kay Bato de la Rosa. Sa katunayan anya ay mas mapapabilis ang trabaho kung may direktang makakapagsabi na nakita ng mukhaan ang mambabatas upang tuluyang masilbihan ng warrant of arrest. Samantala, binigyan linaw rin ng NBI na wala pa silang natatanggap na iba pang warrant of arrest mula sa ICC. Kamakailan, nag-post sa social media si Ito naman, yung kay ano, yung kay, Bongo. Hindi din ho natin kasi masisisi yung kampo ni Pulong Duterte mga kababayan, eh. Bakit po? 'Di ba, biruin mo, dati ang sinasabi nila, "Wag papaniwalaan si Antonio Trillanes de Port." 'Di ba? Na dating senador. Kaya lang ho, nangyayari talaga yung mga, sinasambit ni Antonio Trillanes po na dating senador, eh. Sabi, yang si Duterte, aarestuhin na yan. Siya yung first batch. Nangyari po. Kahit yung mga DDS, ang laging sinasabi is, Mark, nasaan na yung sinasabi mong ICC? Puro ka ICC." Pero nangyari. Tapos sinabi ni Antonio Trillanes de Port din ho na dating senador, mga kababayan, na second batch si Bato de la Rosa. Ito po nangyayari na ho mga kababayan. Tapos pagkatapos nun, ang sinabi ni Antonio Trillanes de Port ho, mga kababayan ulit, mga ilang buwan lang si Bongo naman ang babagsakan ng warrant of arrest. Ngayon naniniwala na sila Pulong. Ano ho? Ako naniniwala ako, meron na din po yan.
no? Ronald Dizon, oh, shout out sa iyo. No, meron na din po 'yan. No, kumbaga secret lang. Kaya lang siyempre hindi naman din po natin matatawaran ang mga connection nitong mga ito sila Paulo Duterte, sila Pulong Duterte at mga Duterte. 'Di ba? Para malaman nila. Meron, tingin ko meron na 'yan. Ang style niyan eh parang secret lang. 'Di ba? Secret ulit. Oh. Tapos kapagka lumutang, pagka nandiyan na, tama ang sakto ang timing, biglang dampot din. Itong si ano, pangalan nito, si Bungo. Oh, na mahilig magpalugaw, kalahati itlog. Congressman Paulo Pulong Duterte na mayroon umanong inisyu na warrant of arrest laban kay Senator Bongo at 2 pang police officials. Para sa panig ng NBI, anumang oras o araw na datnan sila ng arrest warrant ay isisilbi nila ito sa kinauukulan. Ako po, Bongo. Tingin ko po, mga kababayan, kapag ka naaresto si Bato at si Bongo, kunyari talagang nasa kamay na ng otoridad at nailipad na po sa ICC, ito si Bongo at si Bato de la Rosa, baka ang isipin niyang dalawang yan, ilaglag na natin to si Duterte, ilaglag na natin si Tatay Digong. Ano, total naman si Tatay Digong, kakaunti na lang ang buhay. Isakripisyo na natin. Sabihin na natin yung mga talagang mga nalalaman natin. Total naman, tayo ay nagtrabaho lang. 'Di ba? Pambansang nanay survivor at Analisa Oso. Oh, ngang sa ganon, bumaba ang sentensya natin. Oh, hindi malayong isipin ng dalawa yan. 'Di ba? Kung dati ho, ang lagi nilang sinasabi ay sasamahan ko si Tatay Digong kahit saan mapunta, kahit sa Oblo, sasamahan ko. Pero eto na po, nung nagkakalabasan na ng warrant of arrest, si Bongo, sabi, wala naman po akong kinalaman dyan. Nagtrabaho lang naman po ako eh. Hindi naman po ako yung ganun. Biglang parang hindi na nila kilala si dating Pangulong Duterte. What more kung mailagay yan sa Oblo? Tapos sabihin ng ICC sa kanila, oh, kapag ka kayo nakipagtulungan sa amin, no, yung mga sentensya ninyo, imbis na 40 years, 10 years na lang, 5 years na lang. Ilang taon na yung dalawa. Oh, siguro mga 60, 65 o at least meron pa kung 5 taon, 70 laya na. Si dating Pangulong Duterte, wag naman sasama ang loob ng mga DDS at ng mga Duterte, pero alam naman natin na konting panahon na lang din si dating Pangulo. Di ho ba? Oh, ilaglag yan. Oh, patay. Yung sinasabi noon nung mga na mas nakakaalam sa amin, sabi, this month or next month eh. So, sintayin na lang siguro natin. And again, my commitment is if there's a warrant of arrest which is valid and legal, we will enforce it. The NBI will enforce it. Pebrero ngayong taon ng pangalanan ng ICC si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pang mga personalidad na umano'y co-perpetrator ni dating Sabi ni Jessa Alvaro Martin, kung ako kay Bato, dapat sumuko na lang siya para maipagtanggol naman niya yung sarili niya. Dapat para ho sa akin, ganun din po, no? Kasi kung talagang walang mga kasalanan at alam nila sa sarili nila na kayang-kaya nila, no, na ipaliwanag lahat, bakit ka magtatago? Patatagalin mo lang yung stress sa ulo mo. Di ba? Oh. Sabi ni Sir Archie Beroya, hindi naman pwede i-expose ang top secret sa media. Dapat alam ng tao para hindi na kulitin daw. Tuloy. Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnayan ng War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, si Bato de la Rosa at si Bongo ang nabanggit na din dyan.